2 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes na tayo ngayon, 20 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara nagpasaklolo na sa Korte Suprema sa kinakaharap na impeachment trial sa Senado. House Prosecution Panel gagamitin ang mga aral sa ERAP at Corona impeachment para makonvict si BP Inday. Publiko pinag-iingat ni retired Justice Carpio sa pagboto sa mga pro-China candidates. Attorney Vic Rodriguez naninaw ang hamon na hair follicle test kay Pangulong BBM. Sirupan sa malasakit centers tinawag namang fake news. Transport Group humirit ng fare hike sa harap ng patuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, umaapila ng pansamantalang dagdag pamasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang grupo ng mga jeepney driver sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa hirit ng grupo, nais nilang madagdagan ng 5 piso ang minimum na pamasahe at dagdag na 2 piso sa kada kilometro ng biyahe. Habang hindi pa nila pinal na napagdedesisyonan ang kanilang hirit na taas pasahe, mungkahin ng mga ito, pagbigyan muna ang 2 pesos na provisional increase. Ayon naman kay Boy Vargas, presidente ng AltoDAP, umaasa silang pagbibigyan ng LTFRB kahit na pisong provisional increase. Samantala, iniatras naman ng grupong PEDUDAP ang kanilang petisyong taas pasahe bilang tulong sa mga commuter. Naging hinay-hinay ng grupong liga ng transport operators ng Pilipinas o LTAP ang LTFRB sa pagdedesisyon ng taas pasahe sa jeep. Ayon kay LTO President Lando Marquez, may iba pang paraan para makatulong sa transport sector bukod sa planong 2 pisong dagdag pasahe. Sa halipan niya na pay increase, iminumungkahin ito na pag-aralan ng gobyerno ang pagbabawas na lamang ng 12% excise tax sa langis. Mainam din daw na basura ang Joint Administrative Order noong 2014 na naglalayong patawan ng mataas na kaparusahan ang mga lumalabag na operator ng mga PUB sa bansa. Iginitika Lando, hindi na napapanahon ang taas pasahe dahil sa magdudulot lamang ito ng chain reaction sa pagtaas din ng halaga ng lahat ng mga bilihin at serbisyo. Nawawala si Kalando. Samantala, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakambang balasahan sa ranking officials naman ng Department of Transportation o DOTR. Kasunod ito ng pagkakatalaga sa bagong kalihim ng kagawaran. Matapos magbitiw sa tungkulin ang dating Transportation Secretary na si Jaime Bautista, na mukhang hanggang ngayon nasa ibang bansa. Mukhang wala daw pong mangyayaring turnover ceremony sa 21. Sa mga nakalap nating impormasyon, lahat ng mga undersecretary ng ahensya inaasahang babakantehin ang kanilang posisyon para bigyan ng pagkakataon ang bagong transport secretary na si Vince Dizon na pumili naman ng kanyang mga magiging subordinates. Ibig sabihin, kabilang sa mga ito sina Transportation officials Roberto Lim, Elmer Sarmiento at Jesus Ferdinand Ortega, habang inaasahan namang mananatili si Timothy John Batan sa DOTR.
Umarangkada na rin kahapon ang pamimigay ng rice stock ng National Food Authority o NFA sa mga local government unit. Nasunod ito ng pagdedeklara ng food security o food security emergency noong nakalipas na 2 linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaasahan ng ahensya na mas maraming LGU ang makikilahok sa inisyatiba na mapapakinabangan ng mga mamimili at ng mga magsasaka. Una nang inanunsyo ng DA na nasa 625,600 sacks ng stock ng bigas ang inilaan para sa distribusyon kaugnay ng deklarasyon ng food security emergency. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na dapat na ma-subsidize ang bigas upang makayanan ng mga ordinaryong Pilipinong pakainin pa rin ang kanilang pamilya ng 3 beses sa isang araw. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Senator Amy na nanatiling mahal ang presyo ng butil dahil para sa mayoriya ng mga Pilipino sa kabila ng importation at kaniwang program na nakatuon sa Metro Manila. Binigyan din ito na hindi makatuwirang ibigay sa tao ang bigas na sobrang pangit naman ang kalidad. At ito daw pwedeng ipakain na lamang sa alagang aso. Naniniwala si Senator Marcos na maraming Pilipino ang nagugutom hindi dahil sa walang pagkain kundi may ilang sakim. Kasabay nito ang kanyang panawagan din sa mga importer at mga retailer na huwag namang magmalabi sa pagpatok sa presyo ng lokal na mga merkado o sa mga lokal na merkado at sapat ng tumubo ng 3 hanggang 5 piso sa kada kilong bigas. Nagtataka din si Senator Amy kung bakit wala pa rin nakakasuhang smuggler at hoarder sa kabila ng kaliwat ka ng pagsalakay sa mga bodega ng bigas. Napunta ako sa Pangasinan, nagulat naman ako, meron na palang dog rice at pati sa La Union, may dog rice pala. Ano ba yun? Pang-aso, bibigay sa tao, hindi yata tama yun. Ninervyos naman ako, tsaka yung mga ini-import, tama ka. Yung mga galing Myanmar, na-shock naman ako, ano ba yun? Hindi na siya panglugaw, panggaw-gaw na lang. Ano ba yan? Pandikit na lang yata yun. Kawawa naman tayo. Kaya kailangan talagang ako, naniniwala ako, hindi tayo gutom dahil walang pagkain. Ayan, kundi dahil may iilang sakit. Sa teka muna ha. Oy mga misis. Alas 4:10 na ng umaga, mga misis, sa amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho ay baydalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Matte Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang dumulog sa Korte Suprema para labanan ang inihaing impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara de Representantes. Sa inihaing petisyon ng Vice Presidente, kini-question ito ang validity at constitutionality ng impeachment complaint. Umapila rin siya sa SC na magpalabas ng temporary restraining order para pigilan ang nakaambang paglilitis ng Senado. Sa petisyon, mababasang respondent dito sina House Speaker Martin Romualdez, House Secretary General Reginald Velasco at Senate President Francis Escudero. Bukod pa rito ang hirit ni BP Inday na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya at ipagbawal ang pagsasampa ng panibagong impeachment case sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng pangalawang Pangulo na unang impeachment complaint laban sa kanya ang naunang 3 impeachment case na inihain sa Kamara at pangalawa naman ang 4th impeachment complaint na isinumite sa Senado. Ilalim kasi ng konstitusyon, hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceeding sa loob ng 1 taon laban sa isang opisyal ng pamahalaan o laban sa isang impeachable official. Inunti na naman ang mga lider ng Kamara ang paghahain ng petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang mapigilan ang pagsasagawa ng impeachment trial kung saan mauungkat ang mga ebidensya kaugnay ng paggastos ito sa confidential fund at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. ng Pampanga
at Deputy Speaker J.J. Suarez ng Quezon. Ang petisyon ni BP Inday ay tahasang pagtatangkang baliwalain ang constitutional power ng Kongreso. Natukuyin kung dapat mang papanagutin sa maling paggamit ng pondo ng bayan at iba pang mga akusasyon ang isang impeachable official. Ayon kay Gonzales, natatakot lamang daw ang BP o Vice Presidente at gustong mapigilan ang impeachment process. Kaya't mukhang totoo daw ang maalegasyon na matindi ang korupsyon lalo't masisilip ang mga bank records. Paninindigan naman ni Suarez sa sumusunod lamang ang Kamara. Sa tamang proseso at ang petisyon ni Duterte ay lumilikha ng isang mapanganib na halimbawa na labis na panghimasok ng hidikatura sa isang prosesong itinakda ng saligang batas. Ang paghahain daw ni BP Inday Sara ng petisyon sa Korte Suprema ay nagpapakita ng takot na isailalim ito sa impeachment trial ng Senado. Ito naman ang sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre matapos na hilingin ni BP Inday sa Korte Suprema na mapigilan ang napipintong Senate impeachment trial kung saan may isa sa publiko ang may ebidensya laban sa kanya. Iwalay pa ito sa kaparehong petisyong inihain naman ng ilang abogado mula sa Davao na konektado sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung rin ni Asidre, ang petisyon ay taliwas sa nauna ng pahayag ng Vice Presidente na welcome sa kanya ang inihaing reklamo na nilagdaan ng 215 mga miyembro ng Kamara de Representantes na naipadala naman sa Senado. Gagamitin ng House Prosecution Panel ang mga aral mula sa impeachment trials ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Chief Justice Renato Corona na sa ginagawa nitong paghahanda sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, miyembro ng House Prosecution Panel, ang mga nakaraang impeachment trial ay magbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa suporta ng publiko, estratehiyang legal at mga pamantayan sa ebidensyang makatutulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa ikalawang Pangulo. Ang pahayag ay ginawa ni Zamora sa isang forum na inorganisa ng University of the Philippines College of Law tungkol sa impeachment trial ni BP Inday. Binigyan din ng mababatas ang pangangailangan na maging handa sa pagpapakita ng matibay na ebidensya para sa bawat article of impeachment. Tinabla naman ni Senate President Chis Escudero ang panawagan na agad silang magsimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng position paper na inihain ng grupong Bayan Muna sa Senado para hilingin na dapat nang mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ayon kay Escudero, hindi pa rin nila mamadaliin ang pag-convene bilang impeachment court habang nakabakasyon ang Kongreso dahil illegal kung gagawin nila ito ngayon. Ipinagtataka naman ni Escudero ang pagmamadali ng iba't ibang grupo na masimula ng impeachment samantalang 2 buwang tumagal ang impeachment complaint sa Kamara. Iginit pa ni Escudero, walang dahilan para madaliin ang Senado para masimulan ang impeachment proceedings. Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Nga naman, ano? Una nang sinabi ni Escudero na sisimulan nila ito sa Hunyo at wala siyang nakikitang problema na tatawid ito sa 20th Congress na magsisimula naman sa July 2025. Nagbabala naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa publiko na maging maingat sa pagboto ng mga Manchurian candidates o mga politikong nasa ilalim ng kontrol ng dayuhang kapangyarihan sa darating na eleksyon sa 2025. Ang tinutukoy ni Carpio ay mga kandidatong pro-China na may suportang pinansyal mula Beijing at isinusulong ang interes ng China kung sila'y mahalal sa pwesto. Sa katunayan, sinabi ni Carpio, may ilang halal na opisyal ngayon ang pumapabor sa China kaysa sa pambansang interes ng bansa. Ang babala ng dating korte o mahistrado ng Korte Suprema, dapat iwasan ang ganitong sitwasyon dahil baka mawala sa atin ang West Philippine Sea.
Bagamat hindi pinangalanan ni Carpio ang partikular na kandidato, hinimok nito ang mga botante. Suring mabuti ang kanilang track record dahil maaaring maging maliwanag ang kanilang tunay na paninindigan pagkatapos pa ng eleksyon sa Mayo 12. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kilalanin ang mga tatakbo ngayong 2025 midterm election sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Live sa Damdaming Bayan, alas 8:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apil. Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. 20 ang oras sa buong Kapuluan. Oy mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitinding mantsa based on test at chocolate, Mad and Sabon on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Muli namang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga amateur at mga professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photo Contest 2025. Ang tema ngayong taon ay Infrastructure for Economic Development. Bukas na po ang pagsusumite ng entry ngayong buwan at ito po ay open para sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers sa edad 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang layunin ng photo contest ngayong taon, ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highway, tulay, seaports, airports at iba pa para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang mga entries ay po pwedeng isumite sa ilalim ng 3 kategorya. Yung conventional category, gamit po ang conventional camera, mobile para po sa inyong mga mobile device at drone category. Siyempre, drone naman ang gagamitin natin dito ha. 8 grand winners pa rin ang pipili ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ang deadline ng submission of entries ay July 31, 2025. Good news para sa mga local manufacturer ng sasakyan sa bansa. May inihahandang bagong incentive program ang pamahalaan. Ayon kay Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, tatawagin itong Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE Program. Lain ng programa na mabigyan ng insentibo ang mga lokal na vehicle manufacturing companies at may taguyod ang local vehicle industry. Sa katunayan, nasa 250 million pesos niya ang inilaang pondo para sa nasabing programa sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act.
Ayon kay Go, kahalintulad ito ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program, pero mas maraming participant ang kayang ma-accommodate ng programa kung ikukumpara sa CARS na limitado lamang sa 3 slots. Ayan ha. So ibig sabihin, magmamanufacture na tayo ng sasakyan. Dati naman talaga nagmamanufacture tayo, di ba? Kaya lang, dahil nga po wala naman tayong industriya ng bakal sa Pilipinas, o kaya mataas pa rin. Hindi pa rin tayo as competitive nung mga kalapit bansa natin na may sarili ng metals program. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho sa mga may importanteng lakad ngayong mga oras na ito, huwag kalimutan, nandyan po ang Family Alcohol Protection ng Pamilya laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ho tayo ha. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang baksik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rami Compound Improvement Cologne. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and cleansing purposes. Family Ramic Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Ramic Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 103 persons deprived of liberty o PDL nagtapos ng test the skills sa test the skills training program sa loob ng Bataan District Jail. Dapat yan para pagbalik ninyo sa lipunan, maging kapaki-pakinabang kayo. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Matagumpay na nagtapos ang 103 PDL person deprived of liberty mula sa Bataan District Jail Male Dormitory sa Test the Skill Training Program para sa mga kursong tile setting NC2, Ismao NC2 at Masonori NC1 sa isang seremonya na ginanap nitong Pebrero 17, 2025 sa Bataan District Jail. Tinanggap ng mga nagsipagtapos ang kanilang mga sertipiko. Sa inspirasyong mensahe na ibinigay ni Jail Senior Superintendent Rebecca Manalo Tigilo, Assistant Regional Director for Administration, kayang pinuri ang mga nagtapos na PDL sa kanilang pagsisikap na matuto ng bagong kasanayan na makakatulong sa kanilang bagong hanap buhay sa pagbabalik sa lipunan. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga PDL graduates sa test the trainers na nagturo sa kanila ng mahalagang kaalaman ng magagamit nila ito upang makahanap ng trabaho sa kanilang paglaya. Ang kanilang tagumpay ay isang patunay na may kakayahan ang edukasyon at pagsasanay na baguhin ang buhay ng sinuman. Dumalo sa nasabing seremonya ang ilang mga panauhin mula sa iba't ibang sektor, kabilang si Miss Nikki Singh Siang, Political Affairs Officer 3 mula sa Office of the Congressman ng 2nd District ng Bataan, Dr. Bernadette Bigavor, Director ng Research and Training Services ng BPSU, Mr. Joby Rubiano, School Administrator ng Bataan Technical Education and Training Center Incorporated, Miss Joy Ann Diwa, Administrative Officer mula sa AirTech Skill and Training Institute Incorporated, at Miss Sarah Jessica Bernardos, School Administrator ng Skill Enhancement Academy and Training Center Incorporated. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May apahaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Iginitaman ni Senator Bongo ang chair ng Senate Committee on Health na walang dapat tanggihang pasyente sa mga malasakit center. Tinukoy ni Senator Go, author at sponsor ng Republic Act 11463 o ang Malasakit Centers Law. Ang isang memorandum ng Department of Health na nag-uutos sa patuloy na pagpapatupad ng malasakit program at medical assistance sa mga indigent patients. Sa ilalim ng DOH Memorandum 2023-0235, inaatasan ng mga kinaukulang pasilidad pangkalusugan at tiyakin ang operasyon ng Malasakit Center ay walang tigil at lahat ng mga pasyente ay mabibigyan ng serbisyong kinakailangan nila. Marami na hong nakinabang dito sa Malasakit Center. Sa totoo lang, yung zero billing pag labas mo. Ayon kay Senator Go, ang Malasakit Center ay isang one-stop shop kung saan ang mahihirap na pasyente ay maaaring makakuha ng tulong pinansyal at
Kasama dito ang 4 na ahensya ng gobyerno, yung Department of Health, DSWD, PhilHealth at PCSO. Tiniyak din ni Mr. Malasakit na fake news ang kumakalat na report sa social media na walang pondo ang Malasakit Centers. Na wala pong dapat matanggihan na pasyente sa Malasakit Center. May memo po sila, mismo ang Department of Health, na wala pong matatanggihan ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga indigent patients. It's not true na wala pong pondo ang Malasakit Center, but the truth is, ang Malasakit Center ay one-stop shop. Wala po siyang sariling pondo. Batas po siya kung saan po andyan dyan ang PhilHealth, may pondo ang PhilHealth. Andyan dyan po ang DSWD, may pondo po ang DSWD na maaaring tumulong. Andyan dyan po ang PCSO, may pondo rin po sila na maaaring tumulong. At andyan dyan po ang DOH, may pondo po sila, MAIFIP, na maaaring tumulong. Samantala, hindi mo krawa ng Department of Health ang publiko protektahan ang sarili laban sa kagat ng lamok at hanggang magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue. Ang payo ng Department of Health magsuot ng long sleeves. At saka syempre mahabang pantalon. Huwag na muna yung inyong mga pagkalit-liit na mga shorts na kuito ng kuyukot. Gumamit din po ng insect repellent na magkulambo sa pagtulog upang hindi makagat ng lamok. Paalala rin ng ahensya ang mga dadapuan ng dengue. Gamitin ang kanilang mga medical benefits mula sa PhilHealth. Lalo't itinaas na sa 47,000 ang health benefit coverage para sa severe dengue fever. Samantala, pinaigting naman ng Philippine National Police ang information drive ukol sa dengue sa gitna ng pagsipa ng kaso ng nasabing karamdaman. Kasabihin nito ang panawagan sa publiko na sirain o linisin ang mga bagay na pwedeng pamugaran ng lamok at magkaroon ng paging lalong-lalo na sa mga hotspot areas. Number 1 most wanted person sa Bicol Region na aresto naman sa Borongan City, Eastern Samar. Din ito 8 ang kanyang statutory rape case. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki na most wanted person sa Bicol Region na aresto ng kapulisan sa Eastern Visayas dahil sa kasong 8 bilang ng statutory rape. Kinilala ng PNP akusado si alias Dandan, 34 anyos, binata, poultry worker resident ng sitio Kainta, Barangay Balagdas, Borongan City. Naresto ang sospek alas 5 kahapon sa Barangay Amantaco, Borongan City ng mga kapulisan ng Eastern Samar at Labo PNP. Siya ay rank number 1 na most wanted person sa Region 5 o Bicol Region dahil sa panggagasa sa minoridad na kaniyang kamag-anak. Walang piyansa na rekomenda ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan na sa Borongan City, PNP akusado at nakatagdang dalhin sa Region 5 para karapin ang kaso sa korte. Wala dito sa DYVL Action Radio, Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat Jimmy, may aga sa mga kuturanta na sa Negros, sa mga Taguiligan City. Magandang umaga ho sa inyo at sa mga suki ho natin dyan po naman sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, good morning ha. At saka siyempre sa mga taga-Anda, Pangasinan, Masantos, Kabasani, tsaka Emin. At ito sabi ho ni Romel Romano 30 years tayong behind sa Thailand at Indonesia when it comes to automotive manufacturing. Dito sa atin mga parts lang yung ina-assemble bakit? Wala nga kasi tayong metals industry. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya suportahan pa rin ho natin ang ating mga lokal na mga negosyo. Para sa mga magsasaka, ito ho yung isinakatuparan naman ng lokal na pamahalaan ho ng lalawigan ng Quezon. Katulong po ni Dr. Helen Tan, hindi pa siya gobernador noon. Hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao at tinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang mga magsasaka, ang mga magnaniyog, hindi na lamang umaasa po sa kopra. Meron na silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang mga variants ng Tangerine Chocolate ay umaabot na ng 10. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka.
Again, available po yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po ninyo ng tangerine chocolate, pinalalakas ninyo ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas nyo ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Expusa na ang paghahanda ng Department of Information and Communication Technology para maprotektahan naman ang integridad ng nalalapit na eleksyon. Sinabi ni Secretary Ivan John Uy, humihingi ng tulong sa kanilang COMELEC para maisaayos ang detection mechanism at mapaalam sa publiko kung anong mga peking impormasyon, misinformation at deepfake na ginagamit para makapanira ng kandidato sa halalan. Ang kwento ni Uy, masyadong imaginative at creative ang mga cyber criminals dahil tuwing may ginagawang gobyerno na mapigilan sila, humahanap naman ang bagong paraan upang makaiwas sa batas at mga restrictions. Gaya na lamang niya ng carrot and stick strategy na ginagamit ng mga cyber criminals. Ang carrots ay para sa mga paraan para makaakit ang mga biktima sa pamamagitan ng pangakong reward, loans o trabaho. Ang stick naman o stick method naman ay nagpapanggap na ahensya ng gobyerno upang mahikayat ang mga biktima na pindutin ang isang link. Ayan ha, may paalala nga pala ang Bangko de Oro, ano ha? O wag daw ho ninyong pipindutin kung ano-ano man yung link na ibinibigay sa inyo doon ho sa bagong improved version ng kanilang online platform. Wala ho silang ibinibigay na kung ano-anong mga link. Wag ho kayong magpapauto. Maganda umaga, Pilipinas! Sa gitna ng mainit na kampanya para sa darating na 2025 midterm elections, nananawagan naman ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ng patas at maayos na eleksyon. Ito ay matapos na niyang madamay sa basagan ng mukha sa politika ang kanyang mga kaibigan at mga taga-suporta. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, sanay naman siya na birahin o sa birahan ng mga politiko, pero wag naman daw sanang kaligkarin sa batuhan ng putik ang kanyang mga kaibigan at mga taga-suporta. Sa ganitong paraan niya, malilimitahan ang social damage ng halalan, kung saan hindi dapat na nasasangkot sa pag-atake ang mga taong nagpapahayag lamang ng kanilang suporta. Naniniwala si Attorney Bondoc na sa halip na gawing personalan at marahas ang kampanya, dapat maging paligsahan na lamang ito ng ideya at plataporma, hindi pananakot at pagwasak ng reputasyon. Itinin pa nito ni Bondoc na hindi dapat maging dahilan ng eleksyon upang maging marahas ang ating lipunan, lalo pat madalas na meron tayong halalan. At kapag may eleksyon, lumalakas naman ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino dahil sa iba't ibang kulay ng politika. Pagbaliwala ni Urdaneta City Mayor Julio Paraino sa ipinataw na 1 taong suspension ng Office of the President, re-resilbahin ni DILG Secretary Junvic Remulla sa loob ng 10 araw. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy? Re-resolbahin ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla sa loob ng 10 araw ang patuloy na pagbaliwala sa naisilbing tig-1 taong suspension ng DILG noong January 7, 2025 laban kini Urdaneta City Mayor Julio Ramy Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. May kaugnay nito sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority laban sa 2 suspendidong lokal na opisyal. Sa panayam kay Secretary Remulla, matapos makipagpulong sa mga local executives ng Baguio City at lalawigan ng Benguet sa Bell House sa Camp John Hay, patuloy ang pagkipagtalastasan niya kay Pangasinan Governor Ramon Gico III kaugnay sa pagmamatigas na magpinsang Paraino sa utos ng suspensyon na ipinataw ng Office of the President. Batid ng kalihim ang pagpirma pa rin ng mga dokumento ng suspendidong alkalde, kaya inibisuan niya ang Commission on Audit at Land Bank na huwag igalang ang anuman dokumento at transaksyon na lalagdaan ni Mayor Paraino. Binigyan din niya na isasama nila ito sa mga kasong isasampa laban kay suspended Mayor Julio Paraino. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Tataka naman tayo dito sa magpinsang Paraino dyan sa Urdaneta City. Bakit ayaw nilang bumitaw? Bakit ba sila nagmamatigas doon sa pwesto kung talaga na kinakailangan silang masuspindi? Malacanang na ngayon nag-utos, ano? Marami daw kasing kamag-anak mawawalan ng trabaho na nasa munisipyo.
Nangako naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na isusulong ang patuloy na pagunlad ng Aurora. Kasabay ng kanyang pagtiyak na walang maiiwan sa lalawigan kung ang pag-uusapan ay ang kaunlaran. Ginawa ng leader ng mababang kapulungan ng Kongreso ang payag sa kanyang pagsasalita sa 46th anniversary ng pagkakatatag ng lalawigan ng Aurora at 137th birthday naman ni Doña Aurora Aragon Quezon. Pinanap ito sa Kapitolyo ng lalawigan sa Baler, kung saan dumalo din sina Congressman Romel Rico Angara, Governor Reynaldo Tolentino, Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales, kasama din si Congresswoman Camille Villar, Congresswoman Lani Mercado na kumakatawan kay Senator Bong Revilla. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Speaker Romualdez na hindi siya nangangako ngunit ito ay isang commitment. Walang maiiwan at isa na rito ang Aurora. Ginit din ni Romualdez na ang pagunlad ay hindi dapat nakalaan lamang sa lungsod kundi sa iba pang mga urban areas. Nilina naman ang senatorial aspirant na si Attorney Vic Rodriguez ang dahilan ng kanyang hamon kay Pangulong Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test. Sa Bakit Ikaw, the DCRH job interview for 2025 elections, sinabi ni Attorney Rodriguez na nais lamang nilang patunayan sa sambayan ng Pilipino na hindi peke o wala siyang ipinapakitang tanso na drug test result noong siya ay presidential candidate pa lamang. Di sumailalim ka sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Para pag yan ay nag-negative, masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, wala akong ipinakitang tansong resulta. At pangalawa, kinakailangan leadership by example. At malinaw yan, uulitin ko. Article 11, Section 1, public office is a public trust. Therefore, all public officials must be accountable at all times to the Filipino people. Sa kabila nito, inamin naman ni Rodriguez na sa tagal nilang magkasama ng Pangulo, hindi niya ito nakitang gumamit ng illegal drugs. Binigyan din pa ng abogado na dapat na sumailalim sa hair follicle test ang Pangulo upang matigil na ang hindi mamatay-matay na issue ng illegal drugs kung saan nakukwestiyon ang kredibilidad ng presidente. Tama, kailangan sumailalim. At hindi lang siya. Kung talaga nagdududa ang tao, di lahat ng napapabilang sa executive department dahil yung paratang na yan, hindi mamatay-matay. O bakit naman tayo iiwas? Hindi ba't karapatan ng bawat Pilipino malaman ang estado ng kalusugan, ng katinuan, ng pag-iisip ng bawat namumuno sa kanyang bansa? Wala kang personal knowledge na gumamit ng droga ang Pangulo. To be fair to him, wala ako nakitang ganoon. To be fair to him. Pinasususpende ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez sa Ombudsman, sina House Speaker Martin Romualdez at 3 iba pang kongresista. Kaugnay ito ng kasong graft at falsification of legislative documents na kinakaharap ng mga mababatas hinggil sa manoy mga isiningit sa mga blankong naiwan sa 2025 national budget. Sa inihahing mosyon ni Alvarez, Attorney Ferdinand Topacio, Virgilio Garcia at Citizen Crime Watch President Diego Magpantay, nais nilang isama sa suspension sina Congressman Manix Dalipe, dating Appropriations Committee Chair Elizalde Co at Marikina City 2nd District Representative Estela Luz Kimbo. Layo ng apela na hindi makapakialaman ng mga nasabing mambabatas ang mahalagang dokumento na hawak ng mga ito. Kaugnay ng naunang reklamo laban sa kanila hinggil sa issue na may kinalaman sa pambansang pundo ngayong 2025. Isang patay, isang sugatan sa pamamaril na naganap sa loob ng itinatayong KCC Mall sa Cotabato City. Shooting incident nangyari rin sa isang pawn shop naman sa lungsod ng Cotabato. Detalye na balita mula kay June Di Makutang Kaanis 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Dead on the spot ay isang engineer ng kinakonstruct na KCC Mall sa Cotabato City makaraang pagbabarilin ito sa loob ng construction site. Sa pahayag mula kay CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rochelle Evangelista, tama sa iba't ibang katawan ang tinamo ng biktimang si Engineer Roland Daguan. Habang sugatan naman ang isang laborer na pinagbabaril din sa paa na kinilalang si Reno de los Santos. Sa partial investigation ng Police Station 1, personal grudge ang isa sa mga motibong iniimbestigahan nila at inaalam pa ang pagkakakilanlan ng gunman na posibleng nagtatrabaho din umano sa construction, kung saan agarang kinordon ng PNP at ng Philippine Marines ang loob ng KCC Mall sa paniniwalang nasa loob po umano ng gusali ang gunman. Samantala, ilang oras lang ang pagitan, pinagbabaril sugatan naman ang isang security guard ng isang pawn shop sa Macacua Street, Cotabato City.
Sa impormasyon mula kay PIO, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, kinilala ang biktima na si Dominic Humawan Villar na kasalukuyang nilalapatan ng Lunas sa Cotabato Regional Medical Center. Ayon naman sa public opinion ng ilang Cotabateño, may umiiral man na gun ban o wala. Hindi mahinto ang mga karahasan gamit ang baril sa Cotabato City at sa dalawang probinsya ng Maguindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grand June, maraming salamat. Umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay Lactococcus lactis strain plasma na dumaan po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero kundi mahabang human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate nito yung tinatawag na commander ng ating immune system, yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan ho naman yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng sapat na lakas para labanan ang puyat, pagod at stress sa kinabukasan. Ayan, ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo, lalong-lalo na sa mga senior citizen na nangangailangan po ng magandang pahinga. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero kung kayo po may mga katanungan pa, meron ho kayong mga gustong liwanagin, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Binigyan pugay naman ni Las Piñas Representative at Senatorial Candidate Camille Villar ang namayapang si Doña Aurora Quezon, asawa ng dating Pangulong Manuel Quezon, sa isinagawang 46th founding anniversary ng probinsya ng Aurora. Dito kinilala ni Villar ang inspirasyong naidudulot ng mga iniwang aral ni Doña Aurora pagdating ng humanitarianism, pagtulong sa kapwa at bilang unang Pangulo ng Philippine National Red Cross. Para kay Camille Villar, si Doña Aurora isang epitome ng human empowerment o epitome ng human empowerment. Lalo na noong panahong ito'y tumatayo bilang First Lady ni dating Pangulong Quezon. Kwento pa na mababatas ang pagtulong at malasakit sa kapwa na natutunan kay Doña Aurora ay katulad din ng mga natutunan niya mula sa kanyang mga magulang. Bukod pa rito, natutunan din niya pagdating sa pagmamahal sa pamilya, pagtulong sa kapwa, pagkakaroon ng sipag at tiyaga sa kanyang inspirasyon sa buhay at maging sa paglilingkod sa bayan. Hindi daw po pwedeng isnabi ng Facebook Philippines at ng TikTok ang hearing ng House Strike Committee. Itong binigyan din ng mga babata sa hearing ng House Tricom matapos magpalabas ng show cause order ang komite laban sa Facebook Philippines at TikTok. Ayon kay Congressman Rog Gutierrez, mahalaga ang kanilang attendance dahil ang kanilang platform ang pangunahing nagiging daluyan ng fake news at misinformation. Nakatanggap ang komite ng liham mula sa Meta o Facebook na nagsasabing hindi otorisado ang Facebook Philippines na tumanggap ng imbitasyon. Ang hindi naman pagpunta ng ByteDance na siyang may-ari ng TikTok ay hindi pa kumpirmado daw ang engagement sa Singapore dahilan kaya hindi naman nakadalo. Ginit ni Gutierrez, kung ang Google Philippines na isa ring international entity ay nasa hearing, walang dahilan para hindi dumalo sa ang Facebook at ang TikTok. For the information of the body, the committee is in receipt of a letter from counsel from the U.S. Stating that Meta cannot be invited. Facebook Philippines is not authorized to receive the invitation. However, I think this is like the case of Google. Although Google and Alphabet is international, Google Philippines chose to appear. So I think, Mr. Chair, this would not stand po as a reason for Facebook Philippines not to attend. So given that they have
failed to substantiate the reason for their absence, may I move, Mr. Chair, that a show cause order be issued for Facebook Philippines. Second. Iminungkahi sa Kamara ang paggagawad ng legislative franchise sa iba't ibang social media platform. Kasunod ito ng nagpapatuloy na pagdinig ng House Tri Committee para malabanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Ayon kay Congressman Robert H. Barbers, dapat matutukan kung paano ang pananagutan ng mga platforms gaya ng Facebook at YouTube sa patuloy na pagkalat ng maling impormasyon sa internet o sa social media. Sa pamamagitan na niya ng pagbibigay ng prangkisa, magkakaroon ng mas maayos na regulasyon sa social media nang hindi nasasagasaan ang freedom of expression ng publiko. Ang social media platforms, isang negosyo yan at kumikita yan. Di ba? So, hindi po sila nagbabayad ng buwis eh. So, dapat, natin yan, buwisan natin yan. Diba? Pangalawa, walang regulatory policy kung paano ginagamit yung kanilang basta sinabi lang nila, kami ay merong mga rules na sundin nyo. Paano naman halimbawa, ipagbayag nila ng pagmumura. Kailangan ng mas masusing pag-aaral sa mungkahing paggagawad ng legislative franchise sa mga social media platform. Ayon sa co-lead convener ng Scam Watch Philippines na si Art Samaniego, may kabutihang dala rin ang pag-regulate ng social media. Pero may posibilidad din niya na masagasaan ang freedom of speech and expression ng mga netizens kapag hinigpitan ang mga regulasyon. Baka magkaroon ng threat to free speech. Yes. Kasi magkakaroon na ng control ang gobyerno pag magbibigay siya ng legislative franchise sa social media at pwedeng potentially leading to censorship at mga restrictions sa online expression. So ito yung dapat pag-aralan talaga ng husto ng gobyerno. Bukod dito, maaari din naman ang magamit sa pamumulitika ang paggagawad ng legislative franchise at paboran lamang ang ilang platform na pasok sa kagustuhan ng mga nasa gobyerno. Yan man naniniwala si Samaniego na malaki rin ang may tutulong ng legislative franchise sa national revenue ng pamahalaan. High-value individual drug personality na huli sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Urdaneta City sa Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikamin, Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nagkakalaga ng 13,000 piso ang hinihinalang Cebu na may timbang na humigit kumulang 1.91 grams ang nakumpiskan ng PIDEA Pangasinan sa isang high-value target sa siyudad ng Urdaneta matapos magkasanang bypass operation ng PIDEA kasama ang Urdaneta City Police Drug Enforcement Unit. Ayon kay Mr. Richie Camacho, ang provincial officer ng PIDEA Pangasinan, isinagawa ang operasyon sa barangay ng Kayasan sa nasabing siyudad kung saan binentahan ang suspek ang kanilang asset na nagpanggap na buyer at nang magkaabutan na ng pera at illegal na droga, agad itong inaresto. Kabilang sa mga nasamsam mula sa suspek ang buy-bust money at isang cellphone na gamit niya sa illegal na transaksyon. Kinilala ang suspek na si Albert Chan Palaganas, residente ng nasabing lugar, na ngayon ikalawang beses na itong nahuhuli sa kaparehong kaso. Ayon pa kay Camacho, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon laban sa suspek. Kasong paglabag sa Article 2, Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspek. Ito si Freddy Pajardo, RH30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan. Doon na sa mga kababayan natin, sa mga seamen natin, sa mga mandaragat, sa mga magigiting nating OFW. Kamusta na po kayo? Lalong-lalo na yung mga nandyan ho sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Maganda umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Spain, Maganda umaga din po sa mga taga Edmonton, Alberta, Canada. Maganda umaga din sa mga taga Melbourne, Australia. Si Madam Malutan Yagbabet ay nandito sa Pilipinas ngayon. Maganda umaga sa mga suki natin dyan sa Canberra. Pag uwi nyo ng Pilipinas, wag na ho kayong magpasalubong ng kung ano-ano, Meron pong tangerine chocolate.
Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Pinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kung gusto nyo i-check yung mahigit 10 variants, nandyan po yan sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas nito ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas po ninyo ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. 52 makalipas ang alas 4 ng umaga, nasa kamay na ng Office of the Solicitor General ang pagsagot sa mga petisyon para simulan ng Senado ang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Itong tugon ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna ng mga panawagang simulan na ng Senado ang pagdinig sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, may binuong draft ang legal team ng Senado na kanilang ibabahagi sa SOLGEN para maging basihan ng mga impormasyon at konsiderasyon. Sakali anyang humarap ang SOLGEN sa Supreme Court bilang kinatawan ng Senado, ito ang magiging reference. 53 makalipas ang alas 4, hindi na kailangan ng standard of evidence o takdang dami ng ebidensya para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi naman lahat ng senador ay abogado. At bawat tatayong senator judge ay magkakaroon ng judgment base sa kanilang pagpapasya at konsensya. Bukod dito sinabi ni Drilon na magiging mahirap ang pagpapatupad ng standard sa mga ebidensya dahil iba naman ang impeachment court at mga politiko ang uupo rito. Para naman kay UP College of Law Professor Gwen Libera, nakabase sa dami ng bilang ng boto ang impeachment laban sa kay BP Inday at mahalaga ang tungkulin ng presiding judge sa pagdinig. Kumpiyansa naman ang isa sa miyembro ng 11 membro o 11-man House Prosecution Panel, hindi makikialam ang Korte Suprema sa isasagawang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban kay BP Inday. Ginawa ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang pahayag matapos lumabas sa mga balita na naghain nga ng petisyon si BP Inday sa Korte Suprema upang pigilan ang Senado na magsagawa ng impeachment trial. Noong Pebrero 5, in-impeach na ng Kamara de Representantes ang Vice Presidente. Ang impeachment complaint ay nilagdaan ng 215 kongresista, mahigit sa doble na kinakailangan na 103 upang agad itong maipadala sa Senado at magsagawa ng pagdinig niya. Lumalawak ang panawagan sa Senado na simulan ang impeachment trial, bagamat nauna na sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na maaaring magsimula ang aktual na impeachment trial sa pagtatapos pa ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Ano nga ba yung portweed? Mamaya nga intindihin ho natin. Hanap nga tayo ng ekspertong magpapaliwanag sa atin. Ano bang pinagkakahulugan ng portweed? Maganda umaga, Pilipinas! At habang abala tayo sa pag-intindi sa portweed, dumadami naman ang addict at ang mga nagtutulak ho ng illegal drugs. High-value drug suspect naman na huli sa drug bypass operation. Halos kalahating milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nadakip ang isang high-value drug suspect sa bypass operation ng Bunawan Police Station sa pamumuno ni Police Major Ian James Akal pasado alas 2 ng madaling araw, Pebrero 19, 2025 sa Susana Boarding House, Amparo Village, Barangay Ilang, Davao City. Ang naarestong suspect na kilalang si alias Cap, 21 anyos at nakatira sa Purok 8, Comunal Buhangin, Davao City. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 490,152 na halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, ang operasyon ito ay mahalagang hakbang sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Binati rin niya ang mga tauhan ng Bunawan Police Station 6 at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang mahusay na serbisyo. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter.
Ay, sa mga kababayan ho natin na naghahanap ng magandang investment opportunity na malapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pa rin ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon. With easiest term, aba 5% lamang down payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung pong Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob din po ng township ang mga amenities gaya ng palengke, eskwelahan, simbahan, mga grocery stores. Aba, pati ba naman munisipyo nasa loob po ng township? Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi ni Malo Cabral, flood free. Ayan, hindi na ho basta-basta hindi ho tumataas ang tubig, kahit na lumalakas ang mga ulan. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hayward, California. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ito na ang inyong hinihintay na mahiwagang tunog. May nagtatanong, may nanalo na ba sa mahiwagang tunog? Ala pa! Mahiwagang tunog! Magkano na ngayon? Magkano yung premyo? Noong 18 Tuesday is 11,000. So 11, 12, 13. 14. 14,000. 14,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ano ang ginawa dun po sa plastic na upuan na pwede nyo gamitin habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap? At dun sa pangalawang item na hinahanap din ho natin na matatagpuan sa mga airport, sa mga mall, sa mga tindahan, sa mga eskwelahan, meron ho yan. Meron din ba yan sa simbahan? Meron din ho sa mga simbahan. Ayan. Ano ho yan? Hulaan ho ninyo. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali sa atin online na ba kinakailangan, meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So ano yung item na yan na ginamit natin sa mahiwagang tunog na nakikita sa mga bahay, mga establishment? Meron yan sa Katunying. May nakita ko sa Katunying yan. Ano yung item na yan? Yan po ang inyong huhulaan. At nagkakahalaga yan ngayon ng 14,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Senado, bukas sa mungkahing old rules ng impeachment ang gamitin sa impeachment complaint laban kay BP Inday ayon naman kay Senate President Chis Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond at Paz, RS28. Raymond, good morning. Aminado si Senate President Francis Chis Escudero na isa sa mga konsiderasyon na kanilang pinag-aaralan ay ang paggamit sa rules of impeachment na ginamit sa impeachment trial laban kay yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Escudero, wala silang nakikitang masama sa mungkahing ito. Iniiwasan din nilang mapagsabihan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sadyang binago ang rules of impeachment para lang siya ay madiin. Iginiit ng Pangulo ng Senado ng impeachment ay hindi maaring masimulan ngayon na nakabakasyon ng Kongreso dahil kailangan itong ma-refer habang sila ay nakasesyon. Narito si Senate President Francis Chis Escudero. Pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una
sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond at Paz. Ay, magandang umaga po dyan ho sa mga taga Marikina, ha. Binabati natin ang isang napakagaling na taga Marikina, si Dr. Estrella Alabastro. Dating sekretary po ito ng Department of Science and Technology. Secretary ni EPA, kumusta na ho kayo, ha? Isa yun ho sa magagaling na naging cabinet official. Bakit nga ba? Bagay, baka natuluyan na nag-retire si Secretary Nina EPA Alabastro, ha? Estrella Alabastro. Namimiss ka na namin, Sek, ano, ha? Yan ho, talagang yan ang cabinet member na ang kasama lang driver. Alang bodyguard. Diba? Oh, pero performer. Ang dami nyo hong na-accomplish. Ngayon, namimiso natin ang performance ng DOST. Dahil ngayon, ang bansag sa kanila, Department of Socialization and Travel. Kasi mas mahilig sa launching, sa mga hotel, at saka sa mga biyahe abroad. Ay naman, oo. Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo. Kador Plato ng Bulacan, Ambassador Harry Angping, magandang umaga po sa inyo, ha? Isa pang napakaaga ding gumising si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Abalang-abala ho ngayon ang mga maestrado natin ng Korte Suprema dahil kabi-kabila po itong mga isyong kanilang kailangang marisolba sa lalong madaling panahon. Justice Raul Villanueva, ang ating court administrator, kumusta na ho kayo, ha? At syempre si Justice Alex Mismundo, kumusta na po? Ingat po kayo. At para ho sa mga mahilig sa bougainvillea, ha, nagpapatuloy po yung ating Flower Festival dyan po sa Quezon Memorial Circle, ano? Dyan po sa Quezon City. Tatagal yan hanggang March 3. Aha, Bougainvillea Extravaganza 2025. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Canada. Diyan sa inyo, may snow. Pero sa amin, malamig din kahit na walang snow. Alamin natin na lagyan ng panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, dulot po ng epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line. Maaring maranasan po moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong araw sa buong Bisayaan ngayong araw at sa Mimaro pa gayon din sa Bicol Region, Caraga, Laguna, Rizal, pati na rin po sa Quezon. Meanwhile, dahil naman po sa amihan, maaring maranasan naman yung mga light to moderate na mga pag-ulan sa areas po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Aurora. So doble ingat po, lalong-lalo yung mga areas na apektado nitong shear line dahil maaring magdulot po ito ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil posibleng tumagal po itong mga pagulan hanggang sa darating na weekend. Ganun? Tuloy-tuloy? Yes po. Medyo may katagalan po yung maging epekto ng shear line dun po, especially yung eastern sections po ng bansa. Hindi, yung pag-ulan, tuloy-tuloy siya? Possible may breaks po in between, pero expected po talaga yung makulimlim na panahon the whole day. And naglabas po tayo ng latest na weather advisory. Maaring makaranas din po talaga ng malalakas na pag-ulan, especially po yung eastern sections po ng Bicol Region, or may Bicol Region pati na rin po eastern Visayas. Okay. Yeah, go ahead, Ma'am Rhea. Yes po. So currently ay lifted na po yung gale warning na nakataas sa silangang dagat baybayin po ng Northern Luzon, kaya malaya na pong makakapalaot yung mga kababayan po natin. Ingat lamang po sa mga planong lumayag dahil possible pa rin po yung moderate to rough sea conditions. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po. Magandang umaga. Temperature daw sa Baguio, ma'am? Yes po, for temperatures naman po over Baguio area, maaaring umabot po ng 21 degrees Celsius, medyo may kalamig din po. Pero hindi na ganun kalamig dati. Yes po, dahil unti-unti na din po humihina yung epekto ng amihan dahil pumapasok na po tayo or patapos na din po yung buwan ng Pebrero. Usually yung amihan naman po ay tumatagal hanggang March, pero yung peak po talaga unti-unti na pong
kumbaga dumaan na po yung peak season ng amihan. So wala na po masyadong inaasahan na mas mabababa pang mga temperature compared mga nakarang buwan. Tagaytay. For Tagaytay area, double check lang po natin. Expected na temperature for Tagaytay maaaring maglaro mula 20 hanggang 27 degrees Celsius po. Hindi na rin masyadong malamig, ano Yes ha? po. Oo. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga po. Yes po, maraming salamat po. Good morning. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Ganda umaga, Pilipinas! At kung kayo po ay may mga importanteng lakad, mag-mountain po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Binangga ng hindi patukoy na barko sa vicinity ng Spratly Island sa West Philippine Sea ang isang bangkang pangisda ng mga Pinoy na yari sa kahoy. Nangyari ang naturang insidente alas 8 ng gabi noong January 30 dahilan upang masira ang bangka at malagay sa peligro ang buhay ng ilang mangingisdang Pinoy. 5 sa mga mangingisda ay nailigtas ng dumaraang Vietnamese ship. Makalipas ang 17 araw habang meron pang pangatlong nawawala. Ayon kay Lieutenant Commander Michael John Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard at Bataan Station Commander, nakita na lamang ng Vietnamese cargo vessel na MV Dong An ang 5 Pinoy na nakakapit sa angkla ng kahoy ng bangka na FBCA Prince Elmo II noong February 16. Dito na sinaklolohan ng cargo vessel ang 5 Pinoy sakay over sa Philippine Coast Guard na siyang nagdala naman sa kanila sa Naik, Cavite upang makapiling ang kanilang pamilya. Sa inisyal na investigasyon, nabatid na umalis ng Naik ang mga mangingisda noong January 17 patungo sana sa Lubang Island sa Occidental Mindoro upang mangisda. Pero dahil sa hanging amihan, napadpad sila sa Philippine Sea. Hindi pa malinaw ngayon kung sinadya nga bang banggain ang mga bangka ng mga Pinoy o talagang hindi sila napansin dahil walang ilaw ang FBCA Prince Elmo II nang mapadpad sa karagatang sakop ng Spratly Island. Ganun kahirap ang buhay ng ating mga mangingisda, ano ha? So, dahil po sa kawalan ho ng sapat ng mga kagamitan. Napapadpad sila, no ha? 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, naisama ng Comadrona Party List na magkaroon ng Specialized Health Center para sa mga batang may special needs, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee din po ng Comadrona Party List, madalas na hamon sa nasabing sektor ang akses sa tamang healthcare, therapy at support na kinakailangan. Binigyan din ito na ang bawat batang Pilipino saan man nakatira o anuman ang problema ang kinakaharap ay dapat nabibigyan ng angkop at dekalidad na pag-aalaga sa kalusugan. Ipinunto pa ni ASEC Cecil na kung may specialized health center, matututukan at mabibigyan din ang mga batang may special needs ng komprehensibong pag-aalaga, kabilang ang physical therapy, occupational therapy, speech therapy at mental health counseling. Hindi rin na niya mahirapan ang mga ito na bumiyahe pa sa malalayong lugar para lamang makakuha ng specialized healthcare service. Sinabi pa ni ASEC Cecil, ganyan din ang Comadrona Party List dapat mabigyan ng mga pamilya, komunidad at caregivers ng kinakailangang resources, training at suporta upang mapangalagaan ang mga batang may ganitong klase ho ng problema. Ayan ha. Maganda umaga, Pilipinas!
Naglamas na ng bagong peer campaign guidelines ang Commission on Elections para sa mga politiko at mga kandidato upang maiwasan ang diskriminasyon at political labeling. Nakasaad sa resolusyon ng COMELEC yung resolution number 11116. Mahigpit pinagbabawal ang diskriminasyon, red tagging at pambabastos laban sa mga kandidato, lalong-lalo na sa kababaihan, mga PWD at mga miyembro ng coast-oriented group. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, naniniwala sila na maaari namang mangampanya ang mga kandidato ng disente at may respeto. Babala ni Garcia, sino mang mapapatunayang guilty sa paglabag sa resolusyon ay maaaring maharap sa karampatang kaso at parusa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero sabi nga po na madalubhasa, mga isang oras bago humatulog, 2 kapsula para ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito na mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial, human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po naman pagpasok nito sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po na madalubhasa dyan ay commander ng ating immune system. Yan po na nagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't nakakatulong ho ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, nalalabanan natin ang pagod, puyat at stress. Kaya para ho sa mga senior citizen, kung meron ho kayong mga katanungan, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung medyo nagtatanong na pwede ba itong isabay sa aming mga maintenance medicine. Doon ho ninyo itanong sa 0917-110-6580. Ayan ha. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po'y halal certified. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po dyan ho sa mga taga Rizal. Yung happy po ng San Mateo, ha? Kumusta na ho kayo? Okay na ba yung gusot dyan kahapon? Meron pong mag-asawang lesbo, ha? Aba, matagal na hong pinalalaya sa isa pong private na subdivision, private village. Diyan po yung Santa Barbara, ha? Santa Barbara Villa. Dahil hindi naman ho nagbabayad pala ito ng kanilang mga dues, ng kanilang... wala hong papeles talaga, no, ha? Nag-occupy ho ng ilang unit. Major Sanchez, kumusta ka na, ha? Baka ito makarating pa sa Napolcom. Ayusin nyo na lang ho kung may dapat kayong tapusin o bayaran ng mga ng mga papeles. Kaya alam, mukhang malabong maayos eh. Ang ginagawa ho nito, sila ho nagpapaupa ng mga unit. Hindi naman kanila, pinapaupahan po nila. Itibay din ho talaga ng mukha, ano ha? Ay, sus may Ginoo. Di siyempre pinuntahan at pinadlock ho ng mga gwardya dahil ayaw umalis eh. Aba, nagtawag ho ng mga pulis. Pagkatapos yung sasakyan ho ng mga gwardya, sinearch, gustong i-search. Wala naman sila pang maratapang. Wala naman silang search warrant. Tapos pinusasan ho yung mga gwardya. Ay, naku naman ho. Ang daming problema talaga ni General Marbil, ano ha? Pero ito hong problema. Kung halimbawa ang mga pulis ang siyang gumagawa ho ng katarantaduhan na katulad ho nito, saan magsusumbong? Sa pulis din. Diba? Hindi na ito bago. Ang dami hong kahilintulad ng mga problema sa mga probinsya. Diba? Na mismong mga pulis ang nangangamkam ng lupa, ano ha? Kasi sila ito may kapangyarihan, ano ha? Ito mas matindi. Nabili na ho, may lehitimong may-ari na ho ng mga bahay, may mga dokumento, di ba? Ang kalaban ho nila, pulis na ng squat. Sila pang matapang. Magandang umaga, Pilipinas! Ay nako, sino pang provincial commander ng Rizal?
Nakakatagdang dinggin ng Commission on Elections ang disqualification case na inihain laban sa 5 magkakamag-anak na mula sa pamilyang Tulpo na pare-parehong kandidato sa halalan. Wala namang political dynasty, kayo naman oo. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, padadalhan na nila ng summons sa mga ito upang idepensa ang kanilang panig. Kabilang sa sinampahan ng disqualification case, sina senatorial candidates Erwin at Ben Tulpo, party list nominees Jocelyn Puat Tulpo, Wanda Tulpo Teo at Quezon City Congressman Ralph Tulpo. Iginit ni Attorney Garcia na nagsampa ng kaso. Si Attorney Virgilio Garcia, ito yung nagsampa ng kaso. Miyembro ng political dynasty ang mga Tulpo na pawang kandidato habang questionable naman ang citizenship nitong si Erwin. Si Erwin hindi yung disqualification niya, yung mga documents niya, yun din yung ginamit doon sa Commission on Appointments, kaya hindi na ho ito tumuloy sa nagiging kalihim ho ng DSWD. Samantalang tiniyak naman ang poll body na ilalabas nila ang desisyon ng disqualification case bago sumapit ang araw ng eleksyon. Nagbigay na lamang ng 10 araw si Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla upang sundin ang magpinsang Urdaneta City Mayor Julio Ramy Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino ang isang suspension order na iginawad sa kanila ng Malacanang. Kaugnay ito ng kinakaharap nilang kasong grave abuse of authority at grave misconduct. Sinabi ni Secretary Remulla na sa loob ng 10 araw, inaasahan nilang mareresolba na ang naturang usapin. Nakarating na kasi sa DILG na kahit naisilbi na ng DILG Region 1 ang suspension order sa mga Paraino noong January 7, bago pa man ang election period noong January 12, ay hindi pa rin sila umaalis sa pwesto. Gandin, patuloy pa rin ang magpinsang Paraino sa pagpupumilit na pumasok ng kanilang opisina, bagay na ikinagalit na ng DILG. Sinabi ni Secretary Remulla na naipagbigay alam na ng DILG sa Commission on Audit, Land Bank at lahat mga ahensya na hindi maaaring pumirma sa mga transaksyon ng pamahalang lungsod ng Urdaneta ang mga Paraino. Ito'y bunsod naman ang ulat na nakarating din sa DILG. Tuloy pa rin ang pagpirma ng mga Paraino sa mga transaksyon sa kanilang mga opisina kahit suspended na ang mga ito. Dahil sa pagkapit o sa posisyon ng mga Paraino, takot at hindi tuloy makapwesto bilang acting mayor at acting vice mayor sina First Councilor Franco Del Prado at Second Councilor Warren Andrada. Si Del Prado at Andrada ay inatasan naman ng DILG na pansamantalang pumalit sa pwesto ng mga Paraino at maging sila ay maaaring masampahan ng kasong administratibo kung hindi tatalima sa utos ng DILG. I think in the next 10 days, mare-resolve na natin lahat yan. Sir, sabi niya, kung ipirma, what will be the effect? Actually, that will be part of the charges against him also. Pero na-notify na namin ng COA, na-notify na namin ng Land Bank, na-notify na namin ng lahat ng agencies na hindi na pwede pumirma legally ang Urdaneta Mayor. Okay. Maraming salamat. Samantala, teka muna ha. Eto muna. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, roaming team. Para naman fair sa lahat, nasa Barangay 408 F. Cayco, Sampaloc, Maynila, si Sherwin Alparo naghahanap ng mahuling bibigyan ng 1,000 piso. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon para kayo po ang matunton ni Sherwin. Ha? Barangay 408 F. Cayco, Sampaloc, Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! Kanuping Coast Guard tumanggap ng 20 hectares na lupa mula sa lokal na pamahalaan ng Abukay, Bataan. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Masayang tinanggap ng Philippine Coast Guard na 20 hektaryang lupa na donasyon ng Abukay, Bataan Local Government Unit sa pirmahan ng deed of donation sa National Headquarters ng PCG sa Manila. Ipinaabot ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang malaking pasasalamat sa mamamayan ng Abukay, Bataan sa pangunguna ni Municipal Mayor Rubena Tagle. Ayon kay Gaban, nagagamitin nila ang nabanggit na lupa para sa dating facility at sheltering area ng mga barko ng Coast Guard, deployment ng mga tauhan at kagamitan para sa operasyon upang matiyak ang pagbabantay sa territorial waters ng bansa. Sa panig naman ng LGU ng Abukay, nais nilang makatulong sa Coast Guard upang mapalakas pa nito
ang operasyon at matiyak na mas malapit ito sa West Philippine Sea ang magiging kampo ng tropa ng Pilipinas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Tiniyak naman ni Senator Amy Marcos, hindi malulugi ang mga punerarya sa isinusulong niyang Senate Bill 2965 o panukalang Free Funeral Service Act. Kapanayam ng DZRH at radyo natin, ipiniliwanag ni Senator Amy na ang Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng panukala ay magkakaroon ng kasunduan sa Department of Social Welfare and Development. Yan din ang mga funeral establishments para sa mga indigent package. Babayaran na niya ng DSWD ang puneraryang magbibigay ng serbisyo sa mga sertipikadong mahihirap na pamilyang Pilipino. Umaasa naman si Senator Marcos na mabilis itong maisa sa batas ng Pangulo upang magkaroon ng sistematikong proseso sa pamamahagi ng funeral assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Yan yung bagong napasang batas, nagkasundo na yung Kamara, ipipirma na lang ni Presidente. At ito naman, hindi naman malulugi ng todo-todo ang ating mga funeral establishment. Dahil ang gagawin, ang lahat ng funeral establishment, magkakasundo sa DSWD para sa indigent package. So kung 10,000 ba yan, 20,000, may kontrata sila sa DSWD. Pagkatapos, kapag may isang mahirap na certified mahirap hindi political indigent, yung talagang certified ng DSWD, babayaran ng DSWD yun. Hindi naman sila malulugi, babayaran naman kahit papano. Layo ng panukala na pagsamahin ang mga umiiral na probisyon ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS at ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP upang gawing mas epektibo at organisado ang pagbibigay ng tulong sa pagpapalibing sa mga pumano ng miyembro ng mahihirap na pamilya. Naniniwala si Senator Amy na kung may isa sa batas, magiging mas mabilis ang proseso ng funeral assistance, kaya't mas maraming nangangailangan ang agad na matutulungan. Hindi yung namatayan ka na nga, pipila ka pa kung kani-kaniko sa bahay ng mga politiko para lamang humingi ng ayuda. Una nang nagbigay ng garantiya si Senator Amy na ang pondong gagamitin sa funeral assistance ay hindi lalagpas sa kasalukuyang ginagastos ng gobyerno dahil ibinasa ito sa poverty threshold na itinakda naman ng National Economic and Development Authority o NEDA. Driver ng Movit na wanted sa kasong acts of lasciviousness sa Valenzuela, arestado. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Bahay Puntaga, Kuya Angel, isang Movit driver riders ang nasa top 8 na most wanted person sa Valenzuela. Ang nasa kotina ng Valenzuela Police sa Lanchengco Street sa barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Police Colonel Lexon Gayaban, may standing warrant of arrest ang suspect na si Judah James Molina, 34 years old, ng Thomas Bandol Subdivision sa barangay Karuhatan, Valenzuela. Itinibre umano ng Regional Intelligence Unit, National Capital Region ang kaso ng suspect. Kaya mabilis na kumilos ang Valenzuela Police na nagresulta naman ang pagkakaresto ni Molina. Matandang nag-issue ng warrant of arrest si Judge Evangeline Mendoza, Presiding Judge RTC Branch 270 sa Valenzuela nito lamang December 3, 2024 na may kasong akong lasciviousness sa ilalim pa rin ng Section 5 of Republic Act 7610. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas! Muli, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa ibang dagat, lalong-lalo na po sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Boss Manny, at saka Tita Cora, si Sir John, si Tita Lloyd, Sir Art, at saka si Tita Linda. Kumusta na po kayo, ha? Pag uuwi ko ng Pilipinas, imported na tsokolate na naman bitbitug na. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog sa lalawigan ng Quezon. Text ho kayo sa 0919-095-5935 o dili kaya mag-message ho kayo doon sa tangerinechocolate.ph. Diyan nyo rin makikita yung pong mahigit 10 variants ho ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? At yung mga planting material na yan, galing din ho ng Davao. Hinakot po ni Dr. Helen Tan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magsasaka, hindi na lamang umaasa sa kopra. Meron na silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil sabi po ni Dr. Helen Tan, tinulungan talaga ito ng DOST at ng DTI para maging global ang dating, maging world class ang dating. Tangerine Chocolate, gawang atin, tangkilikin natin.
Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Mamimigay ng pera si Sherwin Alparo sa Barangay 408 dyan po sa Sampaloc, Maynila. Sherwin, good morning. Yes, good morning Kuya Angel. Dito lamang to sa may tapat ng Dalin terminal ng sa may FCAICO dito sa Sampaloc. Alam mo yung mga biyaheng Tuguegarao, Manila. Ito yung mga dumadaan dito. Ito, kagaya nito, may Florida. Dito yung sakayan ng mga panorte. Pero dito sa Desk Store, huling-huli natin na naka-tune in sila sa DZRH. Asan yung cellphone nyo? Sa umaga po, itong tatlong Mariang ito, nagtutulong-tulong sa pagtitinda ng kanilang mga pagkain. Ayun, yan ba yung Pansit Kabagan? Hindi po, Pansit Canton po. Canton lang yun, Tagalog? Opo. Kasi ito yung kainan dito sa harap ng terminal. Ang lakas-lakas ng kanilang Bluetooth at naka-Bluetooth yun. Ano yun, araw-araw kayo nagbo-Bluetooth ng DZRH? Yes po, sir. Sa cellphone? Kanino cellphone? Cellphone namin lahat. Cellphone niya. Alam mo, sabi sa'yo, 3 Marieto kong umakto eh. 3 Maria na malalaking katawan. Saan po talaga kayo? Isabela po. Isabela, tapos ngayon po dito nag-upa kayo ng bahay. Sir, nag-upa sir para mag-business. Mag-business? Yes po. Yan, Kuya Angel, tignan mo naman, mga dating OFW na ngayon parang OFW pa rin dahil malayo sa kanilang mga pamilya. Yes po, OFW dati po kami, matagal sa ibang bansa. Nandun po sa probinsya. Batiin niyo naman pamilya. Binabati namin naman pamilya namin dyan. Shout out po sa mga anak po dyan sa Isabela, sa Irundo, Dangaluna. Ayan, Binabati ko yung mga anak ko dyan sa Nueva Vizcaya, Ted, dyan, Mama, hello, good morning. Binabati ko ang aking pamilya dyan sa Mababanga Luna, lalong-lalong na kay nanay ko, Melba Mercado. Ayan, tignan mo, Angel. Dahil dyan nakabati na kayo, okay na yan, pwede na kami umalis. Dahil nakabati na kayo. At sino pa po rin yung announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, dahil paborito niya si Kuya Angel. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Yan. At siyempre, meron din kayong DZRH Grocery. Yan ang para sa inyo. Yan ha. Ano masasabi niyo kay Kuya Angel? Maraming salamat, sir, Kuya Angelo Palmones, sa binigay ng lahat, parang, ano ba? Ayuda. Sherwin. Ayuda na nga. Sherwin. Paano naman kasi nila hahatiin? Paano naman nila hahatiin ng 1,000 sa 3? Ikaw talaga, 275 sila. Hindi pa rin. May butal pa rin eh. May butal pa rin eh. Dagdagan mo na ng 5. Birthday mo ngayon, sir. Birthday mo ngayon po. Birthday ko po, sir. Dagdagan ng 1,000 pa. Sige, dagdagan ng 1,000 pa. Bigyan mo na ng 1,000, Sherwin. Bigyan ko pa ng 1,000? Bigyan mo pa ng 1,000. 1,000 pa. Ayan, Pag-1,000, sir. Nay. Ngayon, paano mo i-divide ang 2,000 sa 3? Didivide natin ng sir. Butal. May butal pa rin. Bigyan mo na rin ng 1,000 pa. Bigyan pa rin ng 1,000. Ano naman? Kuya Angel, alas 3 sa madaling araw, nagbubukasan sila ng cellphone nila para mapakinggan yung balitang prom-D. Tapos dire-diretso na daw yan hanggang mamaya. Pero ang paborito nila, habang nagluluto sila, yung programa mo, Kuya Angel. Yan, nakikinig po kanya araw-araw. Prepare po ng mga palinda. Ayan, thank you. Halatang hindi sila masarap magluto. Kaya Kuya Angel, parang talagang listener mo. Dahil idol na kami, sir. Hindi, halatang idol nila pag umaga. Sherwin. Ang lakas mambola. Oo nga. Sherwin. Halatang masarap silang magluto. Oo, tignan mo naman yung mga pisngi, Ang sarap magluto itong mga ito dahil yung mga pisngi. Ang kukyut, ang sarap pisilin. Ang kukyut, malulusog. Malakas ano ba yan? Masarap pisilin. Ayan, sige. Ingat po kayo, ha?
ng sibuyas, sir. Para daw sibuyas. Sige. Yung mga balat nila, balat sibuyas. Ingat ha, ingat ho lagi. Ingat daw po. Thank you, sir. Ingat din po. Diyos ni Agina. Ayan ha. Bye-bye po. Ako, maraming salamat yan ni patunay, Angelo, na kahit na madilim pa ang madaling araw, talagang nakatutok na itong ating mga kababayan sa iyong programa na Magandang Umaga Pilipinas. Sherwin. Number 6, sir. Yes, Kuya Angel. Tigil na kaya natin itong Laki na ng abono mo. May mahiwagan tunog pa tayo. Meron pa dito. Wala na tayong sisweldohin dito. Alam mo, pro bono ka na talaga eh. Sige. Pro bono. Umaga. Pero panay ka abono. Sige. Dahil sa masugi ng mga nakikinig sa iyong programa. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H bagong taon. Bagong lakas pa mo. May bumibili pansit daw. Kasi na. Ay, number 6. Sherwin Bata Alvaro. Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo. Mukhang hindi yata ako naturuan dito ni Professor Andy Pereira ng sustainability ng programa. Walang matitira sa sweldo natin dito. Magkano premyo ng mahiwagan tunog? 14,000. Diyos me, Ginoo. Sige, mamaya. Oo. Ito si Sherwin kasi naghahanap ng magaling mambol eh. Magandang Umaga Pilipinas. Alas 5:40. Champion Detergent. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Alas 5:45 ang oras sa buong kapuluan, 2 drug den nalansad ng PIDEA sa magkahiwalay na operasyon sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasukol ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA Regional Office 10 at Philippine National Police sa magkakaiwalay na operasyon sa Cagayan de Oro City ang 8 drug personality. Ayon sa PIDEA, 2 drug den na minamantine ng 2 sa mga arestadong nalansag sa Barangay Gusa at Barangay Iponan sa nabanggit na lungsod. Bukod sa 8 mga sospek, aabot sa halos 70,000 halaga ng iligal na droga ang nasamsam na mga otoridad. Ang walay nahaharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sabi ng PIDEA, ang operasyon na ito ay bahagi lamang ng patuloy na pagtugon sa kanilang commitment at mandato sa paglaban sa iligal na droga sa bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Justice Max de Leon. Ingat po kayo sa inyong biyahe ngayon papuntang Baguio, ha? Pamalengke muna tayo. Presyo ng galunggong sumipa ng 40 pesos per kilo. Aba. Ganyan din daw yung ibang mga isda nagmahalan dyan sa La Huerta Public Market. Tapos na ang Valentine's. Ang dami pa rin nagmamahalan. O, hindi pula yung suot ko. Maroon ho yan, Prof. Andy Pereira. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nagmahal pa nga ng 40 pesos ang kada kilo ng galunggong dito sa La Huerta Public Market. Sa Parañaque City, 360 pesos na yan ngayon mula sa 320 pesos. Ang dalagang bukid naman, hindi na bumababa ang presyo at sumipa pa nga sa 400 ang kada kilo mula sa 320 pesos noon. Ang tulingan, 300 mabibili ngayon ang kada kilo mula sa 240 pesos, habang yung maliliit naman na tulingan, 280 pesos ngayon. Ang sapsap nagmahal din sa 420 pesos ang kada kilo mula sa 360 pesos, habang ang bisugo, 400 na ang kada kilo. 20 pesos ang itinaas niyan mula sa 380 pesos noon. Ang matambaka naman, 300 ang kada kilo mula sa 280 pesos kada kilo. Ang yellowfin, 360 pesos mula sa 320 pesos. Ang hasa-hasa naman, nagmahal din sa 400 ang kada kilo
mula sa 320 habang ang salay ginto 320 ngayon mula sa 280 pesos kada kilo noon. Ang hipo naman 480 pesos na ngayon mula sa 380 pesos. Habang nagapako naman ang tilapia sa 160 pesos kada kilo. Gayon din ang bangos na 200 pesos ang kada kilo ngayon. Paliwanag ng mga retailer, nakadepende lang sila sa presyo ng mga supplier at dami ng supply ng isda kung magmamahal o bababa ang presyuhan sa mga lokal na pamilihan. Ito si Giselle Ricapoit para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay Giselle, meron ng magkano yung bigas? May nabanggit, magkano yung bigas dyan? Wala pa? Malayo-layo ang mga bigasan dito, Kuyang Angel. Pero sa last na nadaanan natin na palengke kahapon ng morning sa may Cartimar Market, meron na silang tindang 35 pesos. Pero pinag-aaralan pa nila kung kukuha pa sila yung galing sa DA na 33 pesos sa ilalim ng Kadiwa program ng Pangulo. Dahil doon nga sa area nila, Kuyang Angel, hindi mabenta yung mga kadiwa rice bilang ang mga suki daw nila karamihan ay mga Chinese national, mga foreigner at may mga kaya yung mga kabahayan na nakapalibot doon sa palengke. Ganun? Yung kanilang Kuyang Angel, ang kwento nung retailer na nagbebenta ng kadiwa rice ng Pangulo, nung Enero pa sila kumuha ng kadiwa rice pero nitong kalagitnaan na ng Pebrero na ubos. Hindi walang pumapansin masyado. Oo, dahil nga daw Kuyang Angel, hindi rin daw ang sabi niya ay naaamoy din naman natin, nakikita rin naman natin, hindi rin naman talaga ganoon kaganda yung quality. Merong pagka maitim, meron na kaunting amoy, ganoon. Pero sa iba nating sa babayan, nadadaan naman yun sa paulit-ulit na mga paghuhugas. Pero bilang may mga kaya nga, yung mga household doon, hindi daw pinapansin. Wala naman kasi nagbebenta na dito masyado ng ano nga Ray, yung hinahalo sa kanin para bumango? Pandan, oo. Oo, pandan. Wala masyado nagbebenta. Ikaw ba naglalagay ka ng pandan pagka nagluluto ka nagsasaing ka? Nung araw, Kuyang Angel. Hindi ka na nagsasaing ngayon, Hindi ako nagsakanin. Hindi ka na maniwala ako, hindi ka na nagkakanin. Bihira lang, Kuyang Angel. Bihira lang. Brown rice. Brown rice na. Siya, sige. Masosyal naman pala gusto mo, brown rice. Oo. Yung akin, brown rice rin. Brown rice, actually black rice. Oo, kasi ito yung kanin. Hindi, tuyo. Yung kaning totong, yung kaning lamig. Hinaluan ng kape. O di itim rice, black rice na. Kuyang Angel, yung hinahanap mo na pandan. Marami noon doon sa Bulacan, yung Nereid. Yung mga lumang bigas nilalagyan ng pandan para bumango. Ganun? Seryoso? Yung nakaraang raid ng National Bureau of Investigation sa isang warehouse doon sa may Bulacan, Kuyang Angel. Yung mga lumang bigas para pagmukain na mukhang bago ulit at maibenta maging class A, nilalagyan ng pandan para bumango. Talaga? Ganun yung modus ng ilang mga may kalokohan sa negosyo. Ay, sus, may Ginoo. Siya, sige, thank you sa impormasyon, ha? Pero kumain ka rin ng kanin, Sige, thank you. Salamat, Kuyang Angel. Maraming salamat. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga naresto naman dahil sa gun ban, lumobo na ng 1,000. Ayon ho sa PNP, detalye na balita mula kay Jel Parao sa RH52. Jel. Magandang umaga, Kuya Angel. Umabot na sa 123 patao ang naresto ng kapulisan dahil sa paglabag sa election gun ban. Sa pinakahuling report ng Philippine National Police, nabatid na karamihan dito ay civilian, higit 900. Pero mayroon ding mga security guard, higit 20, mga tauhan ng PNP at AFP, iba pang mga uniform personnel, mga taga-gobyerno at mga dayuhan. Higit 100 sa mga ito ay nahuli sa checkpoint, habang ilan naman ay sa lehitimong police operations. Ayon kay PNP Public Information Chief, Police Colonel Randolph Duanyo, nakumpiska sa mga naaresto ang 119 na mga baril kung saan pinakamarami ang sa NCRPO, sinumtan ng gitnang Luzon at Central Visayas. Samantala, nanatili namang nakalatag ang higit sa 267,000 na Comelec checkpoint mula pa noong Enero 12. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miguel. 7 minuto na lamang bago mag-aces sa umaga. Baka kayo ho'y nandyan ho sa paligid ng Binangonan ng Rizal, mga kalapit na bayan, ano ha? Check ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Yan ho yung tinatawag na affordable luxurious living. Luxurious housing with affordable housing. Tingnan ho ninyo yung kanilang model na townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse ho yan with balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo mabil through pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan ng Rizal. Sabi ko nga sa inyo, affordable housing with luxurious living. Pagpunta mo ng balcony, sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Ito muna, nagsasapaw-sapaw. Dito muna tayo sa Mahiwagang Tunog dahil 14,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Bentakin mo, 14,000, di 6,000 na lang, may down payment ka na. Bahay na yun. Pag sinuwerte ka sa ating Mahiwagang Tunog. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Maligo ng maaga para hindi ho tayo malate sa papasukan ho nating trabaho sa eskwela, gumamit ng Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ba yan? 5:55. RH number 1. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. We're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Pagka nasa tunay lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ay buntag sa matig paminaw natin yan sa Bantayan, Cebu. Sa mga nakatutok din ho sa atin dyan sa Bacolod, halong kamudra. At magandang umaga din ho sa mga taga Magpet. Mga taga Arakan Valley, kumusta na ho kayo ha? Kumusta ho kayo dyan ha?
Ingat po lagi kayo. Goblala Mendoza, good morning. Diyan po sa North Cotabato. Sa mga suki natin sa Digos at sa Davao City, good morning. Tiniyak naman ng Department of Education Secretary na si Sani Angara na papanagutin ang mga kawani ng kagawaran na mapapatunayang kasabuat sa mga irregularidad sa Senior High School Voucher Program. Pagit na ito ng gumugulong na investigasyon ng ahensya upang tukuyin kung meron sa kanilang mga kawani ang sangkot umano sa tinatawag na ghost students o mga hindi dokumentadong benepisyaryo ng nasabing programa. Ay kay Angara, posibleng maharap sa kasong perjury ang sino mang mapapatunayang nasa likod nito at noon at kung meron po silang makikita pang mga kasabwat. Kahit na daw yung mga wala na sa DepEd, hahabulin pa rin. Dapat din na niyang may penalty para hindi na maulit pa, para hindi na subok ng subok ang mga opisyal ng eskwelahan. Pati daw yung mga dating mga opisyal dapat mapanagot dahil sa may nilagdaan silang mga oath of office. Dr. Kim Tan, dyan po sa Lucena. Kamusta na ho kayo, Dr. Kim Tan, ha? Ingat po kayo. Maraming salamat. Paano po? Paalam na ho tayo dahil susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Leo Tolstoy. Ang sabi niya po, true freedom lies not in the number of laws, but in the moral strength of individuals. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6 na umaga.